Hello mga mahal kong viewers, mga katililing, saan man kayo sa ating mundo, North or South, East or West, Madam Orasyon at your service! Kung natagpuan mo ang video ito, hindi ito aksidente. May isang bagay na nakatakdang makaabot sa iyo ngayon. Ito ay timeless reading na ibig sabihin ay hindi mahalaga kung kailan ka nanonood. Kung nandito ka ngayon, ang mensahe ay para sa iyo. I'm asking the universe for protection, clarity, honesty, and gentle guidance para sa sinumang nanonood sa videong ito. Okay, let's start. We have Six of Cups, the Magician, Five of Cups, the High Priestess, Four of Cups, madaming cups, the Empress, Three of Cups, hala, puro cups, parang more on emotion ka ngayon guys, the Emperor, and Strength, parang sa emotion ito yung nakikita ko dito, ano to, sa mga relationship mo, or sa feelings mo, nakafocus yung energy mo ngayon. Okay, let's start. Unahin natin ang heart of the matter. We have here Six of Cups. Ayan. Yung nakikita dito sa Six of Cups, there's nostalgia, memories, may healing, may familiarity, and restoration. So, siguro nostalgia ito, yung mga memories mo nung bata ka pa, naaalala mo ito sa ngayon, sa kasalukuyan. Siguro yung mga best friend mo dati nung maliit ka pa, mga kaibigan mo na hindi mo na nakita ilang taon na yung nangyari. So, parang may nostalgia na parang gusto mong balikan. Maaring gusto mong bumalik sa lugar na kinalakihan mo. Maaring nasa abroad ka ngayon or nasa ibang lugar, nakapag-asawa ka na, may sariling pamilya. Ngayon gusto mong bisitahin yung dati mong tinitirhan. Basta parang may nostalgia, gusto mong bumalik sa nakaraan. Yan yung ibig sabihin dito. Or maaari din na naginip ka about nung kabataan mo or yung mga classmate mo, magkaroon kayo ng reunion. Basta anything related to the past, ha? Yan yung ibig sabihin dito sa kasalukuyan. Maaring, magkakaroon ng reunion sa mga dati mong mga classmates, mga kaibigan mo, ganyan. Or, yun nga, gusto mong bumisita sa lugar ninyo kung saan ka nagmula, saan ka pinanganak, or yung mga relatives mo gusto mong bisitahin na matagal mo nang hindi nakikita. Basta yun. Or best friend mo na hindi mo nakita ilang taon. Whatever. Or yung ex mo. Gusto mong makipagkita sa ex mo. Pwede rin. Basta yung mga nakaraan. Past. Yung past. Yan. So, yan yung kasalukuyan mo. Ngayon, yung past naman, we have here the Magician. Ayan. Ito, naganap na to. So, the Magician card. Ano ang ibig sabihin nito? Kasi pag magician, it means it's your willpower, your own creation, meron kang mastery, may manifestation, may adaptation, yan, yung mga positive na yan. Pero kung lalagay natin to sa negative, parang meron kang self-doubt. Ha? Yun, may trickery, parang scam ka. So, depende dito. So, naganap na to Maaring positive, negative na naganap. Pag yung negative to, maaring naloko ka or na-scam ka. Kasi may pag magician, may deception, di ba? Yung magician, yung magic nila na yung dove nawawala, di ba? Nilalagay sa hat, tapos nawawala. Parang ganyan. Parang may deception. Parang may trick. Di ba? May tricks lang yan So, nawala. Pero nandun pala, nawala lang, parang para sa'yo nagkaroon ka lang na-deceive ka lang, may deception kasi, yan. Yun yung negative nito.
Pero maaring positive ito. So, dito naman, pag positive, yun nga, may willpower ka. May mga bagay ka, let's say, may gusto kang gawin, may ginawa ka, na dahil sa willpower mo, nagawa mo ito, na-create mo ito, na bagay na ito, kung ano man to, na may nalikha ka na isang bagay. Maaring, for example, ano ka, artist, di ba? Maiginuhit ka na yun nga, gusto mong gawin, gusto mong i-draw, gusto mong likhain. Parang sining din to eh. May nalikha ka na obra maestra na galing lang sa sarili mong talent. Ayan ha, yung mga talented dito, yung magaling kumanta, sumayaw, parang ganun. May na-create ka na isang sayaw, for example, na choreograph ka na sayaw kung ano ka, choreographer, or may ano ka, basta may nagawa ka dito na ginamitan mo ng talent mo or skill mo. Yun. Yan yung magician card. So, you make things possible. Kahit na feeling mo impossible siyang gawin, pero nagawa mo. So, yan. Ito, naganap na to. Nagawa mo na ang bagay na ito na feeling mo mahirap mong gawin, pero nagawa mo. Dahil sa meron ka palang talento nito. Hindi ka lang naniniwala sa sarili mo. Parang nagsi-self-doubt ka lang. Yun. Yan ha. Yan yung magandang explanation. Okay. So, let's continue here to your future. Sa future dito, parang hindi maganda. Parang negatibo dito eh. Ayan. Tiling-tiling. Dito kasi, ano siya, 5 of Cups. Pag 5 of Cups kasi, ibig sabihin yan, may loss, may grief, may disappointment, nagmo-mourn ka. Maring may namatay or hindi naman literal na namatay, maring may nawala na nanghinayang ka, yun, na nasaktan ka. Yun. Pero ito, maaring mangyari pa lang. Hindi pa to nangyayari, guys, ha? So, binibigyan ka lang ng awareness na maaring may mangyari na masasaktan ka. Yun yung nandito sa energy mo. Pero maaari mo tong ma-change kasi sa future naman to, depende yun sa ginagawa mo sa kasalukuyan. Okay? So, para maiwasan ito na masaktan ka, magkaroon ka ng loss kung sa kaperahan ito, para hindi ka ma-scam, be aware, ha? Laging dapat magkaroon ka ng awareness sa mga nangyayari sa kasalukuyan, ha? Para maiwasan ito. Of course, may mga times talaga na hindi maiwasan yun kasi ganun talaga, o you just be brave to face it. Kung maaring mangyari ito, basta handa ka, maging handa ka. But I hope hindi to mangyari. Yan. Okay guys, so now let's continue. We have here the High Priestess sa Strength card mo. High Priestess is really good card. Kasi ibig sabihin nito, malakas ang intuition mo. Okay? Yung mga hidden truth nakikita mo. Hindi ka basta-basta nauuto. Meron kang wisdom. May may parang teacher ka na ginaguide ka sa mga ginagawa mo. Ha? Malakas ang instinct mo. Tsaka may inner voice ka. So yun, pakinggan mo ang inner voice mo sa kasalukuyan kasi ito yung lakas mo sa ngayon. Ito yung strength mo sa ngayon. Okay? So, i-apply mo ito. Ha? Okay? So, yan yung para makaiwas ka dito sa 5 of Cups. Palakasin mo pa ang intuition mo. You listen to your inner voice. So, yun, ha? Para maiwasan ito. And then, we have here the weakness. Yun na. Yung weakness mo naman, 4 of Cups. Ganun din. Related dito sa maaring future mo. 4 of Cups. Kasi, pag 4 of Cups, ibig sabihin yan, yan sa feelings mo yan. Kasi nga, cups siya. So, yan, meron kang lack of interest or concern. Ayan ha. Merong nag-o-offer ng tulong pero ayaw mo, hindi mo tinatanggap ang tulong na ino-offer sa'yo kasi wala kang pakialam na. Hindi ko alam bakit ganito. Parang may sitwasyon yata na marami ang gustong tumulong sa'yo pero ayaw mong tanggapin ang mga tulong nila. Hindi mo sila pinapansin. See? Parang lang, wala kang pakialam dito. Parang nawalan ka na ng gana. Parang ito yung weakness mo ngayon, guys. Kaya, please, ha? Iwasan ito. Kung may tulong na darating, tanggapin mo kahit anong tulong yan. Huwag kang masyadong ma-pride. Baka dahil sa pagiging ma-pride yun, ayaw mong tumanggap
ng tulong ng iba. Okay? Meron kang dissatisfaction, meron kang disconnection. Ayun nga, disconnected ka sa iba. Ayaw mong makipag-connect, kumbaga sa internet. Wala kang wifi. So, yun ha, i-on ang wifi para makagamit ka ng free wifi. Ha? Kasi mauubos ang pera mo kung bili ka ng bili. Ayan, may free wifi na nga eh. Tanggapin mo na lang, di ba? Accept mo. So, yun. Ha, guys? Okay, so let's continue. We have here, for your health and wealth area, you have the Empress. Ayan, Empress is a good card also. It means you have authority, you have ambition, you are being rational. Meron ka ditong tawag dyan, motherly figure. Ayan, yung Empress. You have beauty. You have fertility. Maaring may kakilala ka na mabubuntis o ikaw ay buntis or mabubuntis, merong mabubuntis. Parang ganon. Basta may beauty, babae ito ha, babae. Yung figure. Very, motherly like. Maaring tita mo, kaibigan mo na parang motherly, na very caring. Ayan. May meron ding siya, abundance. So, this is a very positive card. Kung hindi mo to kakilala, maring ikaw ito. So, yan yung pinapakita dito. The next we have here, sa mindset mo, we have 3 of Cups. 3 of Cups, may celebration. Siguro connected dito, maaring may mabuntis nga. O lahat nagkakaroon ng kasiyahan, magkakaroon ng party. Kasi nga, ay may buntis or may baby shower. Parang ganun. Or kung hindi man, merong success na mangyayari. Basta happy ka dito. Ano ang puso mo? Maligaya ang puso mo. Merong happiness, may friendship. Ayan. So yan, nagsiselebrate kayo. Parang may good fortune na darating. Yan yung nakikita ko. Very positive card. Ayan. Ayan guys. So, para dito isulat sa comment section ang mga gusto nyong ma-manifest. So, magmamanifest yan ha. Or pwede rin isulat, I claim it. I claim for positive energy. Kung nakaka-resonate kayo, please comment down below. Isulat na dito, I manifest. Kasi yun yung nakikita ko dito. May good fortune na darating. Very good. Good fortune talaga. Positive card yan. Okay? Because this one is a yes card. This is a yes card, guys. Okay, let's continue. We have here 4 of the Emperor. Number 4 kasi yung Emperor. 4, when we say 4, it means, yan pag 4, may stability, may order, may foundation, may planning. Yan. Very stable ka dito kasi yun pag 4. And then, Emperor pa. Yan, meron kang authority. Mataas yung ambition mo. You're very rational. Ayan. Tapos ito naman, opposite ito dito sa motherly figure. Ito naman, fatherly figure ito. Yun yung lang kaibahan. Ito babae, ito lalaki na energy. So, maaring sa father mo ito, or kakilala mo na lalaki. Maaring ikaw din ito, na may malakas yung masculine mo sa ngayon, masculine energy. Maari din. Magaling kang magplano at mag-organize. Basta parang may pagplaplano, may pag-organize, may ino-organize. Parang connected din ito dito na magkakaroon ng kasiyahan. Ayan, merong magplaplano, may organization. So, yun. Yung lang dito, yung medyo negative, kasi may medyo masyado kang dito, strict. So, yun lang. Huwag masyadong strict dito, okay? Para maiwasan ang chaos, maiwasan ang anger issues. So, kung kalma ka lang. Kalmahin mo lang yung mga pagplaplano ninyo. Huwag masyadong high blood, ha? Kasi meron planning, organization, may gagawin. So, maraming tao to hindi lang ikaw. So, you have to deal with other people. So, yun, magkakaroon ng iritasyon, maaaring iritasyon, ganito, ganyan, hindi pagkakaintindihan. So, wag masyadong high blood, ha? Yun lang yung advice ni universe. And the last, we have the strength. Strength card is really nice also. Although it's a no card, it's still a good card. Why? You have courage, you have compassion, you have the inner strength, you are fearless, you are not panicking, you have endurance. So, yan. So, yung mga bagay, sitwasyon na mahirap,
para sa'yo, mga situation, mga problema, mga challenges, lahat malalagpasan mo yan because you have the strength card. Yan yung ibig sabihin. So, it's not totally positive kasi nga may mangyayari na hindi maganda. But then, since you have strength, malalagpasan mo yan. So, yan yung ibig sabihin dito. Okay? So, yun yung energy na nasasagap ko. Now, let's continue. We have here, every day may not be good, but there's something good in every day. Yes, that's true, di ba? May mga small wins din tayo. Small wins is okay already, di ba? May maaaring mangyari na hindi maganda o ganun talaga ang buhay. May mga spices na minsan dumarating, 'di ba? Kasi hindi naman pwede lagi na lang matamis. Minsan dapat medyo maanghang, dapat medyo maasin. So para enjoying yung life natin, 'di ba? Yung story ng buhay natin maganda. Hindi pwede na puro na lang sweet. Hindi yun pwede. So as I said, maybe it's not good every day. Ayan, every day may not be good, but there's something good in every day. So, dapat focus tayo sa magandang nangyayari. Huwag yung hindi maganda, ha? May nangyari nga na hindi maganda, kaya, possible din, may mangyayari din na maganda sa'yo. Ganun yun, sa araw na yun. Let's say, napagalitan ka ng boss kasi nang late ka. Yun, negative yun, di ba? Napagalitan ka. Pero, nung papunta ka naman sa trabaho, kasi na-late ka kasi nasiraan ka ng sasakyan, may mabait na tricycle driver, pinasakay ka, 'di ba? Of all the people there, ikaw yung pinasakay, kaya nakapunta ka sa trabaho. Kahit late ka, still nakapunta ka sa trabaho. Kahit napagalitan ka ng boss mo, at least hindi ka absent, o 'di ba? So, yun din, maganda din yun. Yun yung maganda, 'di ba? Focus ka na lang sa good, wag sa bad. Although ang yung nangyari bad, still may good na naganap. Okay? Parang ganun. Example lang yon. So, wag masyadong focus sa mga bad kasi may good pa rin yan na nangyayari kahit bad yung situation. Okay, guys? So, yun yung ibig sabihin dito. Every day may not be good, but there's something good in every day. Okay? And the last one, we have library. What is this? Take control of your own narrative. Yun nga, konektado yan. As I said, focus ka sa good, wag sa bad. Ha? Ayan, you take control of your own narrative, of your own story. Kasi lahat tayo may sariling istorya ng buhay. So, focus tayo sa ating sarili o make sure na magiging maganda yung istorya ng buhay natin. O puro lang kabulastugan, puro lang negatibo, ha? Kailangan meron ding nice. Kasi pag gagawa tayo ng story, dapat, 'di ba, hindi boring. Dapat exciting. Yun, ha? Ikaw ang masusunod. Ikaw ang director, ikaw yung actor, ikaw yung lahat, ikaw yung cameraman, lahat na, ikaw yung gagawa. Okay? Huwag yung ibang tao, huwag kang magpa-control sa ibang tao, okay? So, yun. So, kung nag-resonate ang mensaheng ito, maaari ninyong i-like ang video. Makakatulong ito upang maabot ng video ito ang iba na maaaring nangangailangan nito. Feel free to subscribe if you'd like more timeless readings like this. Thank you for your being here. Take care of yourself. Goodbye for now. Madam Orasyon at your service.